Inookupahan nila ang marami sa 70 posisyon ng pinakamataas na konseyo sa Israel na tinatawag na Sanhedrin. So nagsama sa madaling salita yung sa pananampalataya at politics, kaya pinagtulungan si Jesus Christ. Mga sip-sip yan sa Roma. Yung ano na yan, yung mga pariseyo niya, kasi nga, pag ginalaw mo isa dyan, para mga kuyog yan, galit yan sa'yo lahat. Kasi ginalaw mo isa. Ganun sila kasi nga, grupo ng mga pariseyo. Mga aral yan. Mga, kumbaga, mga may pinag-aralan yan. Kasi nga, nasa mayayamang kaya mapapansin niyo dun sa pagmahal na araw, di ba, yung mga suot. Magtataka tayo kay init-init, nakaganon. Kay init-init, direct yung araw, nakaganon na ngayon, mga ganyan suot. Kasi nga, nagpapakilala yung suot nila na sila yung mayayaman sa time na yun. Pag hindi ka nakaganon, mababangkuri ka ng tao. Di ba? So, marami dyan sa kanila sa Sanhedrin, yung konseho, na kung saan, pinag-iisipan nila, sino itong Kristo na ito na dumating na lumalaban sa ating pananampalataya. Gumagawa sila ng buong sikap na panatilihin ang kapayapaan sa Israel dahil lang nasusunod sa kanila yung tradisyon sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa mga desisyon ng Roma. Ganyan na to? Hindi magkakaroon ng gulo dahil sinusunod nila, sumasang-ayon sila sa Roma. Ang Israel ay nasa ilalim ng pamamahala ng bansang Roma ng mga panahong iyon at tila mas interesado sila sa politika kaysa sa relihiyon. Yun yung mga pariseyo, yan yung mga yan. Dekorasyon lang yung pananampalataya, pero ang talagang sinusunod nila, base doon sa pinag-aralan natin noong nakaraan, traditions of the elders. Hindi naghugas ng kamay, dapat pag pagpasok mo, magbibigay-bugay ka dun sa mga nakatatanda dun sa parang mga ganong mga maraming tradisyon sila sinusunod. The Pharisee and Rome. Rome ruled over Israel, but although there were Roman governors assigned to rule over the Jewish people, these government officials allowed religious leaders, such as the Pharisees, to monitor and oversee the practices of the people in Jerusalem. Yun, yung nagbigay ng right, ng karapatan. O yan, i-monitor mo nga yan, meron dyan mga nagkakatiko na. Sino yung tinuturo dyan? Si Jesus? O yun, paglalaban-labanan nila ngayon yun. Lahat sila magsasama-sama. Tinuturo si Jesus Christ. Plus si Nero pa. Diba? Nakita natin sa history kung gaano si Nero ay napakalupit na tinuturo. The 5 religious and political groups of Jesus' time that you will study are RSPZ. Ayan yun. The Romans, Sadducees, Pharisees, Essenes, and Zealots. Yan yung mga grupo na nagtulong-tulong para ipapatay ang ating Panginoong Jesus. Kaya ito ay the parable of the Pharisee and tax collector. Dahil sa pagiging matulungin nila sa Roma, yung mga Pariseyo, at dahil mayayaman silang mga tao, hindi sila malapit sa mga karaniwang tao at hindi rin sila itinuturing ng maayos ng mga ito. May discrimination agad. Bakit? Mayaman, mahirap. Ganun sila. Hindi sila nakikisalamuha sa madaling salita. Dahil lang tingin nila nga sa kanilang mga sarili matataas. Di ba? Pasok po kayo. Mas malapit ang karaniwang tao sa mga Pariseyo. Bagamat ang mga Saduseyo ang humahawak sa mas maraming pwesto sa Sanhedrin, ipinapahiwatig ng kasaysayan na karaniwang nakikisama sila ng maayos sa mga Pariseyo dahil ang mga ito ang popular sa masa. Yan. Kaya meron ditong kumbaga parang nagsisip-sip yung isa dito, yung isa ganun din. Bibigyan kita ng pabor, bigyan mo rin ako ng pabor. Hanggang sa sila ay nagsama-sama nga para ipapatay ang Panginoong Jesus. Sa aspetong panrelihiyon, ang mga Saduseyo ay mas konserbatibo sa isang pangunahing aspeto ng doktrina kaysa mga Pariseyo. Kasi sila nga yung humahawak dun sa sa kautusan ni Moses. Kanina, di po ba? Binibigyan ng mga Pariseyo na pantay na kapangyarihan ang tradisyon at ang nakasulat na salita ng Diyos, habang ang mga Saduseyo naman ay tinuturing na ang salita lamang ng Diyos ang inaaprobahan ng Diyos. O di mix na tong yung Pariseyo mix na tradition at yung law. Samantalang itong Sadducees, pumapabor siya kung ano lang yung nakasulat sa kautusan ni Moses. Kaya nagkukontrahan din yung dalawa na yan. Pinangangalagaan ng mga Saduseyo ang otoridad ng nakasulat sa salita ng Diyos. Yun yung ginawa ni Moses.
Lalo na ang isinulat ni Moses, Genesis hanggang Deuteronomio. Kaya tinatawag silang mga Judaism. Ano? Miyembro ng mga Israel na tagasunod ni Moses. Kaya nang dumating si Jesus Christ, ayan, nagkagulo-gulo sila. Sino ito? Yan, sino yan? Ang sabi nitong lahat ng itong ipako. Diba ganon? Kasi nagulo niya yung pananampalataya ni Moses. Habang kapuri-puri sila sa aspetong ito, hindi naman perpekto ang kanilang mga pananaw sa doktrina ng kasulatan. Ang mga paniniwala ng mga Saduceo ay hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Ano? May mga paniniwala silang hindi sinasang-ayunan. Ayon sa Mateo 22:23, nang araw ding iyon may lumapit kay Jesus na ilang Saduceo, ang mga ito'y hindi naniniwalang muling mabubuhay ang mga patay. Sa paniniwala nila, no resurrection. Sa paniniwala naman nitong Pariseo, meron. Apo? Kaya kontra na agad sila. Nagkokontra sila lagi. Eh, di ba gano'n naman ngayon lahat ng relihiyon? Kontra ng kung sino-sino mga relihiyon niya. Sa Jehovah, Iglesia ni Cristo, Mormons, Church of Christ, Catholic. Di ba gano'n yan? Nagkokontra-kontra. So, ang nakalagay doon sa talata, nang araw din may lumapit kay Jesus na ilang Saduceo, ang mga ito, hindi naniniwalang muling mabubuhay ang mga patay. Ayaw nila yung paniwalaan niya. Ano? Samantalang, sinusunod nila yung utos ni Moses. Gawa 23:8, sapagkat naniniwala ang mga Saduceo na hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. Naniniwala sila na bubuhay muli ang mga patay, naniniwala silang may anghel, naniniwala silang may espiritu. So away-away na agad sila dyan nung time na yan. Kaya nung dumating ang ating Panginoong Yesus, ayan, nagkagulo lalo. Nagkagulo-gulo sila. Dahil mas pinahahalagahan ng mga Saduceo ang politika kaysa sa relihiyon. Mas interesado sila dun sa politika kaysa dun sa usapin ng kay Moses na aklat. Hindi nila pinakikialaman si Jesus hanggang sa natakot na sila na baka maagaw niya ang atensyon ng mga Romano. Kasi popular po si Jesus Christ, kahit huwag tayong gumamit ng Bible, kahit tingnan nyo sa history. Ano po, basahin nyo who is Jesus Christ, lalabas dun sa history. Naaano sila, nasasapawan, mga sip-sip ito sa Roma. Pag kami nasapawan, mapapatalsi kami sa Roma. Ganon, ikaw ang maghahari, Jesus Christ. Kaya bago mangyari yun, magsasanib-sanib kami, sisip-sip kami sa Roma, ipapapatay ka namin. Mas magandang mamatay ka kaysa mawala kami lahat. Parang ganun eh. Ano po? Mas pinapahalagahan ng mga Saduceo ang politika kaysa relihiyon. Natatakot sila ngayon nung dumating si Jesus Christ, baka maagaw nito yung pansin ng Roma. Sa puntong ito, nagkakaisa ang mga Pariseo at mga Saduceo at ito ang dahilan kaya sila nagsalin puwersa upang ipapatay si Jesus. John 11:48, kung siya'y pababayaan nating magpatuloy, kita mo, sabi nila, sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa. Ayun, yun yung ebidensya. Ano pa? Ano ngayon ang ginawa nila? Dahil malakas sila sa konseho, sa Sanhedrin, teka, tawagan si Caiaphas. Ayun. Diba gano'n naman? Pag may nahuling drug dito, tawagin mo si General. Pag hindi na kaya, tawagin mo si Senador. Diba gano'n? Gamitan ng mga padrino. O ito, baka magpatuloy siya sa mga ginagawa niya, maniwala ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa. 49-50. Ngunit ang isa sa kanila, si Caiaphas, na siyang pinakapunong pari ng taong iyon, ay nagsabing, wala kayong alam, kasi nagkakagulo-gulo sila. Ano i-charge natin dito? Ano kaso? Ba't papatayin? Gano'n.